tumayo at tayo'y mag-uumpisa na sa ating gawain. Sa nakalipas na nakaraang taon, sino po yung mga nag-enjoy nung bagong taon, nung Christmas? Amen. Amen. Masaya po ba tayo nung nakaraang Amen. taon? Amen. Pero mas masaya na umawit at magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Awitin po natin, may galak, may saya. Tayo po'y pumalakpak sa ating Diyos na buhay. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatog ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. sa Kanya. Patuloy po natin awitan at pasalamatan ang ating Diyos. May galak, Saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatog ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, Sa piling ng handog Diyos niya ay ay may kapayapaan, kagalakan, kagalakan handog at niya kalakasan. ay Amen. kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan Sa bawat pusong sa napapagal. bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba Ay para lang sa ay Kanya. para lang sa Kanya. Ay para lang sa Ay para Kanya. lang sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. Amen. Hallelujah. Ang papuri at pasasalamat ay para lang sa iyo, Panginoon. Tayo po'y yumuko at tayo umawit sa ating Diyos na buhay. Lord, salamat po, Panginoon, sa nagdaang taon na pag-iingat at pagpapala na binibigay mo sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil narito kami nakatayo at umaawit sa inyong harapan, God. Lord, salamat po, Panginoon, dahil wala kaming sakit at karamdaman. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan at kalusugan ng patuloy na ibinibigay mo sa amin, God. Lord, salamat po dahil hindi ka nagkulang sa amin. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala na binibigay mo sa amin. Lord, narito kami, aawit at magpupuri sa inyo, God. Nakataas ang mga kamay. Hallelujah, Jesus.
Tayo po'y umawit sa ating Diyos na buhay. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapating mo. Ikaw ay mamasdan, makaliika at sa'yo ay pumisan. Minsan pa, loobin mo, Panginoon, Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaliika at sa'yo ay pumisan. loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga Papurin pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. loobin mo, Panginoon, Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan pa, awitin mo na. Buhay ko'y maging Banal mong tahanan. Sabihin mo sa ating Diyos, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. loobin mo, Panginoon, Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. minsan pa, Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. maghari ka, O Diyos, Maghari ka, O Diyos, ngayon at we give you glory, we give you praise, God. Lord, patuloy kang maghari sa aming buhay, God. Lord, wala kaming magagawa, Panginoon, kung wala ka sa aming Panginoon. Wala ka sa kalagitnaan ito, Panginoon. Lord, kayong patuloy, maitaas at mag-glorify, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan at
kalakasan na patuloy na ibinibigay mo sa amin, God. Thank you, Jesus, sa lahat ng mga pagpapala, mga pagsubok, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Lord God, kayong patuloy maitaas at mag-glorify, Panginoon, sa gawain ito, God. Ito pong samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Tinatawagan ko po yung mag-opening prayer. Tayo po ay muko para sa ating panalangin. Aming Diyos, aming Ama na dakila at makapangyarihan sa lahat, pinupuri, pinasasalamatan at dinadakila ka po namin sa araw na ito. Lord, maraming salamat po sa pag-iingat, proteksyon, maging sa kagalingan na inyong pinagkakalob, Panginoon, na sa nakarang taon po, Panginoon, ay iningatan niyo po kami, Panginoon. At Lord, dalangin po namin na sa taong ito ay masigit po na ninyong ingatan ng inyong mga anak, Panginoon. At Lord God, alam po namin na ang aming mga dalangin, Panginoon, nawa po ay pag-alabin niyo po at bigyan niyo po ng kasipagan ng bawat isa, Panginoon, Yes, Lord. ng bawat isang miyembro, Panginoon, upang makapaglingkod po, Panginoon, at makapagdala po ng kaluluwa, Panginoon, sa inyo. Alam niyo po, alam naman po ninyo, Panginoon, ang aming mga dalangin, Panginoon, na nawa po ay madala po namin ang aming mga kamag-anak, kapamilya, Panginoon, kaibigan, at lahat po, Panginoon, ay makakilala po sa inyo, Panginoon. Bigyan niyo po, Panginoon, ng kasipagan ng bawat isa upang Yes, Lord. dala po ng kaluluwa para sa inyo, Panginoon. At Lord God, sa inyo po namin na pinagkakatiwala po ang gabing ito, Panginoon. Kayo po ang manguna sa aming gawain. Holy Spirit, we invite you po sa aming kalagitnaan, Panginoon. Sabi niyo nga po, dalawa o higit man na nagkatipon sa aming harapan, nandito po kayo at Yes, sama Lord. namin po kayo, Panginoon. At Lord God, sa tingkod po na magmimensahe po sa gabing ito, bigyan niyo po siya ng sapat na kaalaman at karunungan, Panginoon, upang mayag po niya, Panginoon, ang inyong mensahe, Panginoon. At sa mga makikinig, Panginoon, di lamang po ito namin mapakinggan, kundi may-apply din po namin ito sa pang-araw-araw namin pamumuhay, Panginoon. At Lord God, lahat po ng tatayo sa gabing ito, sa harapang ito, Panginoon, bigyan niyo po sila ng kalakasan at karunungan, Yes, Lord. Panginoon. At Lord God, alam po namin na wala pong gawa ng kaaway ang mananaig sa Yes, gabing Lord. ito. In Jesus' name. In Jesus' name, Jesus' Panginoon. name. Hallelujah. Lord God, muli po, maraming salamat sa lahat po ng kabutihan pinagkakaloob niyo po sa amin. Ito po ang sawat panalangin na may pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Tayo po yung makaupo.
Amen. Magandang gabi po mga kapatid. Palapakan po natin ang Diyos. Happy New Year po. Ayan. At I hope po na ang pagpasok ng taon po na ito ay talaga pong puno ng pagpapala, kasiyahan sa ating pamilya, sa ating buhay. Amen po ba? Kasi yun naman yung lagi nating dinideklara. In Jesus, we are super blessed. We are Macarius. Amen po ba? Na-miss nyo po bang gawain? O tuloy-tuloy na natin. So, tapos na po ang bakasyon. Amen po ba? Na-enjoy nyo po bang inyong bakasyon? Amen. At alam natin na marami tayong mga inatinan na kainan, mga parties and everything. Pero dapat ay hindi pa rin nawawala ang ating oras sa paglilingkod at sa ating pagsamba sa Diyos na buhay. Amen po ba? Palapakan nga po natin ang ating Diyos na buhay. Okay, so tonight, since bagong taon na po, we will start a new series for our midweek service. No, so actually I have attempted to teach this last year, pero hindi po to natuloy kasi ang gusto ko nga talaga ituro to sa Sunday. Pero 'di ba pag Sunday meron tayong theme for the whole OCW MMI. So, minabuto natin na every Wednesday na lang po tayo magsi-celebrate. Kaya, our midweek service will become a regular Sunday service na rin, just as like the regular Sunday service, para po mas lalo nating maintindihan ang salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. So, I hope po na ang bawat isa ay mahal ang salita ng Diyos. Mahal niyo po bang salita ng Diyos? Amen. So, before we start, let me just give you some few reminders as always. So, please, silence your phone. Yan, para po hindi po tayo ma-distract. At maaari din po tayo na mag-invite sa ating pong mga kaibigan, mga kaklase or kapamilya dito sa ating church para po tayo po ay maging way or channel of blessing. Amen po ba? Amen. So, don't also forget to get your pen in your notebook sapagkat magsusulat po tayo. And also, if you have your camera phone, yan, mas maganda, high-tech naman na tayo, take a picture. Mag-picture po tayo and then post it directly sa ating mga social media accounts. Alright? So, handa na po ba tayo mga kapatid? Okay, so kung handa na po tayo, hindi pa rin magbabago. Sa ika-8 taon ng OCW Pampanga, we will declare for this 2024 our first declaration for this year. Amen po ba? Are you excited? Sige, sabay-sabay po tayo. And 1, 2, 3, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Amen po ba? So may action pa, hinihila mo na talaga yung pagpapala kasi gusto ng Diyos lahat tayo ay maging masaya. Amen po ba? Amen. So let's begin. Our topic for today is entitled, The Most Powerful and Effective Prayer God Cannot Refuse to Answer. No? Ito po yung panalangin na hindi kayang tanggihan ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Presenting your reasons and winning your case before God. No? So title pa lang, napakaganda na ng panimula ng ating taon na ito. Can you hear amen? Amen. So the honest question that I'm going to give you is, when was the last time you pray? Kailan po kayo huling nanalangin? Hello? Nag-pray po ba kayo kanina? Amen. So when was the last time you really pray? No? Kailan kayo huling nag-pray sa Lord? Kasi may mga hinihiling tayo sa Diyos. Tanong, yung hinihiling ba natin sa Diyos, nabigay na ng Diyos? Amen po ba? Natanggap na ba natin? Amen. Now, kung gusto mong matutunan ang panalangin na ito, makinig po tayo. Sabi sa katabi, makinig tayo. Amen po ba? Kasi itong title pa lang na to, the prayer God cannot refuse to answer. No? Kapag itong ginamit mong panalangin, sigurado, ditingin ng Diyos at tutuparin niya ito. Can you hear amen? So ang yung sabi ng iba, Pastor, posible ba yan? No? Is it true? Is it achievable? Pwede bang mangyari? Are there prayers that God cannot refuse to answer? Now, this lesson ay isang mapangahas na pag-aaral tungkol sa pananalangin. But, look at that. If you learn this, no? Pag natutunan natin ito, this can change your life forever. Can you hear amen? So ngayong taon na to, pag magpipray ka, mas magiging maganda na ang mga bunga at resulta nito. Can you hear amen? Sapagkat madalas po, tayo ay nananalangin o humihingi ng mga bagay na meron na tayo. Ano nyo po ba yan? Napapansin po ninyo?
Kaya madalas po, ang prayer natin ay mali. O kaya naman ang prayer mo ay hindi tama. Kasi mayroon ka na, humihingi ka pa. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. So, kapag meron ka na ng isang bagay, let me give you an example. Halimbawa, meron ka ng kagalingan. Hingi ka pa ba ng kagalingan? Hindi na. Tama ba? Bagkos anong dapat mong sabihin sa Diyos kapag ikaw ay nananalangin? Thank you, Lord. Amen po mga kapatid? Kaya ngayong taon na to, walang magkakasakit dapat eh. Kasi alam mo na binigyan ka na ng Diyos ng pagpapala, ng kagalingan, ng lahat ng blessing. Kaya ang sasabihin mo na lang ngayon, Lord, thank you sapagkat pinagaling mo na ako, pinayaman mo na ang aming pamilya. Kanari, amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. So nakukuha niyo po ba yung lesson? Okay, next. Sabi po rito, take note, this is one form of highest kind of prayer, not just the ordinary prayer of intercession. Ito po yung panalangin sa iba or others. And petition, self, sa sarili mo naman. Not just fervent and effectual, but has a strong and reliable basis. No? Merong strong and reliable basis. Kung may mga prayers ka na hindi mo pa nakuha last year, you can try this kind of prayer. Are you excited mga kapatid? Amen. So, lalo na po ngayon kung ikaw po ay anak ng Diyos, anak po ba tayo ng Diyos? Paano tayo naging anak ng Diyos? John 1:12, di ba? So you become real disciples of Jesus Christ. Kaya kapag anak ka ng Diyos, dapat tama din ang iyong mga panalangin. Sabi po ng mga apostles o ng mga disciple na anak ng Diyos, Luke 11 verse 1. One time, Jesus was out praying. Sino po yung nagpipray? Si Jesus, nasa labas. And when he finished, one of his disciples said to him, John taught his followers how to pray. Lord, ano sabi nila? Lord, teach us how to pray too. No? Look at that. Hindi sinabi ng mga disciple, hindi sinabi ng mga anak ng Diyos na, Lord, teach us how to preach. Lord, teach us how to hayo. Lord, teach us how to cast out demon. Hindi yun ang kanilang hiningi. Amen po ba mga kapatid? Lord, teach us how to heal the sick. Hindi po yun ang kanilang hiningi. Ano po ang kanilang hiningi? Lord, teach us how to pray. Can you hear amen? Because our Lord Jesus knew na kapag ang ministry mo ay sinimulan mo sa panalangin at tinapos mo sa panalangin, ito ay magiging super successful. Can you hear amen? Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. Kagaya po ng ministry ni Jesus, bagaman 3 years lang siya sa mundo, no? Tayo parang, ako 43 na, no? Ang dami ko ng taon sa mundo, pero parang hindi ko pa na-achieve lahat ng gusto ko sa ministry. Pero si Jesus, 3 and more than 3 years lang, pero lahat ng kanyang gustong gawin, nagawa niya. Bakit? Because of prayer. Can you hear amen? Amen. So let me give you our aim or objective. Our objective or aim, number 1 is to put our prayer life to the highest level. How? By presenting our reasonable arguments to God. No? So, ang magiging epektibo ang iyong panalangin, ang iyong prayer life kapag meron kang ipinakita na mga reasonable arguments sa Diyos. Second is to have a different kind of prayer and do it the right way, no? So napakaganda ng ating pag-aaralan ngayon. Sabi po rito sa misconception, next po, we argue not to manipulate God. Tandaan niyo po 'yan. But to plead to God to listen and answer our reasonable prayers, no? Etong panalangin na ito, hindi yung makikipag-argue ka, makikipagtalo ka sa Diyos para manipulahin mo siya. Lord, gusto ko to, ibigay mo na. Oh, hindi na ako aaten. Kaya may mga ganun pa no? Pag hindi binibigay. No, you cannot do that. Amen po mga kapatid. But rather, we are praying to plead, no? Magmakaawa, no? Makiusap sa Diyos sapagkat ang kausap mo hindi tao kundi ang Diyos. Can you hear amen? Maliwanag po ba mga kapatid? Amen. At tutuparin ng Diyos ang lahat ng ating mga panalangin, hindi dahil gusto natin, kundi dahil gusto niya. Amen po ba mga kapatid? Ang classic example po nito ay si Abraham. Kilala niyo po si Abraham?
Yung story po niya at ng Sodom at Gomorrah in Genesis chapter 18, si Abraham po, he argued for God na iligtas ang Sodom at Gomorrah. Nagsimula sa 50, sumunod ay 45, naging 45 ang ililigtas na lang, hanggang bumaba ng 30, 20, hanggang 10 na lang. Oh. Sabi, pag mayroong 10 na matuwid doon sa lugar na yon, ay hindi nagugunawin. But what is his reasonable argument? Ano pang sabi niya? Genesis 18:23, nasa baba. Abraham approached him and said, "Will you destroy both innocent and guilty alike?" No? Panginoon, gugunami mo ba ang Sodom at Gomorrah kahit nandyan ang mga mabubuting tao? Ang sabi ng Diyos, Abraham, you can do better than that. No? Wala ka na bang ibang rason para hindi ko gunawin ang Sodom at Gomorrah? Hello, nandiyan po ba yung mga kapatid? So, yun lang yung kaya niyang i-present sa Diyos, kaya hindi napagbigyan si Abraham. What if he further argue for just even one? No? Kasi walang makitang 10. No? Pero sana, pinagpatuloy pa niya ang argumento. Panginoon, eto na lang. Paano kung may iisa na matuwid? Gugunawin mo pa ba? Pero hindi po ginawa ni Abraham yon. And to cut the story short, nagunaw po ang Sodom at Gomorrah. It could be a different story kung marunong kang makipag-argue sa Diyos. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? Amen. James chapter 4 verse 2, look at this. You want something, but you don't get it. No? Gusto mo ng isang bagay, hindi mo nakukuha. You kill and covet, but you cannot have what you want. You quarrel and fight. Nagkakagulo na kayo. Bakit? You do not have because you do not what? Ask God. No? Wala ka kasi hindi ka humihingi sa Diyos. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Yung iba kasi parang pakiramdaman, Lord, nakita mo na nga walang bigas eh. Bigay mo na. Walang pang tuition ng anak ko, bigay mo na. You do not have because you do not ask. Sabi ng God's word, mas maganda ang salin. You want what you don't have, so you commit murder. You're determined to have things, but you cannot get what you want. You quarrel and fight. You do not have the things you want. Bakit? Because you don't pray for them. No? Hindi ka nanalangin. Hindi ka nagpe-pray para sa iyong mga pangailangan. So kung may mga pinagpe-pray ka last year, dapat banggitin mo na ito, word for word, specifically sa ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen. Next question, sagutin natin ito. When was the last time you really asked God? No? Kailan ka talaga nag-pray sa Diyos? Hello? Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Or sinasabi mo, Diyos naman yan eh. Alam niya na ang pangangailangan ko. Bakit ko pa kailangang humingi? Well, brothers and sisters, ito po ay katwiran ng isang tamad at maling pananalangin. Tama po ba mga kapatid? Amen po ba? Ang totoo, marami tayong mga bagay na hindi ibinigay ng Diyos na hiniling natin, pero mas marami siyang ibinigay sa atin na hindi naman natin hinihiling. Tama po ba mga kapatid? Amen? All because we ask. All because we ask. Humingi ka kasi sa Diyos eh. Kaya ibinigay ito ng Diyos. At tinuruan tayo ni Lord Jesus ng tamang paraan ng pananalangin. Matthew chapter 6 verse 8 to 9. Look at this. Don't be like them. Huwag niyo silang gayahin. Because your Father knows exactly what you need even, look at that. Ano sabi? Even before you ask Him. No? Huwag ka lang basta magsisimba. Huwag ka lang basta uupo dyan. Huwag ka lang basta nakatunganga lang habang nasa church. Humingi ka. Ibuka mo ang iyong bibig. Amen po ba mga kapatid? Manalangin ka. Lumuhod ka sa Diyos kung kinakailangan para maibigay ng Diyos ang iyong panalangin. Can you hear amen? Verse 9, tinan nyo. Pray like this. Oh, sabi ni Jesus, ganitong gawin mo. Manalangin ka, gaya nito. Anong sabi? Our Father in heaven, may your name be honored. Tanong, dapat bang purihin ng Diyos habang nananalangin?
Di ba nga kay Mayor, Mayor, gwapo mo naman ngayon. Ang ganda ng suot mo. Matutuwa siya. Anong kailangan mo? Di ba? Our Father who art in heaven, holy is your name. Wow. Amen po ba mga kapatid? Now, ang sabi rito, our Father. Ibig sabihin, ang mga tumatawag sa Ama ay mga ano? Ano po? Anak. Tama po ba mga kapatid? Kasi nga, aming Ama. So, ibig sabihin, anak ka. Tanong, anak ka ba ng Diyos? Kasi kung hindi ka anak ng Diyos, mahirap tumawag sa Ama sa langit. Can you hear amen? Kung itutuloy-tuloy mo yung the Lord's Prayer, sabi diyan, dapat pang humingi ka ng pagkain araw-araw. Lord, bigyan nyo kami ng pagkain ngayong Lunes. Thank you, Lord. Tuesday, Lord, bigyan mo kami ng pagkain ngayong Martes. Thank you, Lord. Dapat ba ganon? Yes. Sa verse 11, sabi niya, give us this day our daily bread. Amen po mga kapatid? Kasi ang tawag doon, dependence. Minsan kasi ang tao, pag marami ng pera, napapabayaan ang kanilang relasyon sa Diyos. Amen po ba? Tsaka na ako magsisimba, marami pa kaming pera, marami pa kaming pagkain. Pero yung mga walang-wala, no? Lord, yung anong kakainin namin bukas, anong kakainin namin mamaya. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Amen po ba? Sabi sa the Lord's Prayer, dapat ba na ikaw ay humingi ng proteksyon sa Diyos? Amen? I-adya mo kami sa lahat ng, dapat bang humingi? Dapat. Sabi sa the Lord's Prayer, dapat ba na ikaw ay humingi ng tawad? Forgive us our sin as we forgive those who sin against us. Nandiyan po ba yung mga kapatid? Now, ito po'y para sa mga anak. Sino po ang mga anak ng Diyos? Pumalakpak nga po. Hallelujah. Now, let me give you an example. Nung si Anika po ay baby pa at nasa maliit kami na apartment do sa 3D sa amin, kahit tulog na ako, kahit galing ako sa trabaho, pag yung bata na yan, "Wah!" gumanon, automatic, babalikwas ako, tatayo ako, titignan ko, anong nangyari? Nakukuha niyo po yung mga kapatid? Pag anak ka ng Diyos, isang uwa mo lang sa Diyos, isang sigaw mo lang sa Diyos, babalikwas ang Diyos para tugunin ang iyong pagtawag. Can you hear amen? Palapakan naman natin ang Diyos na buhay. Kaya siguraduhin mo, anak ka ng Diyos. Maliwanag po ba yun mga kapatid? Amen. Kasi pag ang anak ng Diyos tumawag sa Ama sa langit, hindi mapapakali ang Diyos. So, let's begin. Introduction pa lang po yon. Actually, pwede tayong makipagtalo o tumawag sa Diyos sapagkat ang Diyos mismo ang nag-imbita. Isaiah chapter 1 verse 18. Basahin natin sa NIV. Samahan niyo nga po ako. Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, mapula, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. Now, itong verse na to is a challenge na ginawa ng Diyos sapagkat ang mga anak ng Diyos, the people of God, the Israelites, had been wounded by the corruption. They are very sad. They need cleansing. They need repentance kasi hindi na sila naririnig ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Now, naranasan mo na ba sa iyong buhay minsan na para bang hindi ka naririnig ng Diyos? If you feel the same way, ito ang panawagan ng Diyos. Sabi niya, come now, Gani, let us reason together. Can you hear amen? Amen po ba? Amen. So pwede mong gamitin ang uri ng panalangin na ito para mas maging maganda ang iyong pag-argumento o paghingi pananalangin sa ating Diyos na buhay. Regardless kung karapat-dapat ba tayo o hindi. Sino po sa inyo ang pakiramdam niya, hindi siya karapat-dapat mag-pray sa Diyos? Meron po bang ganon? Sana nga yung 8 taon tayo, wala na, no? Pag sinabing, Sister Lani, pray tayo sa opening prayer. No? O kaya kung sino mang pwede nga, wala nang gaganon eh. Bakit? Alam mo na ang iyong katayuan kay Kristo. Can you hear amen? Ikaw ay binanal na ni Kristo. Hindi yung katawan mo, hindi yung kaluluwa mo, kundi ang iyong spirito. Kaya kahit sino sa atin dito, alam natin na kapag inassign ka sa panalangin, kaya mong tumayo sa Diyos. Can you hear amen? Amen ba, Brother Bong? Palakpakan natin ang Diyos. Ha? Walang matatakot kasi alam natin na ang Diyos ay ating backer. Can I hear amen? Amen po ba? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi po,
sa James 5:16. Look at this. Therefore, confess your sins to each other, pray for each other so that you may be healed. Look at the next line. The prayer of a righteous man is powerful and effective. No? Napakaganda. Basahin natin sa The Message. Sabi diyan, make this your common practice o dapat laging ginagawa. Confess your sins to each other, pray for each other so you can live together whole and healed. The prayer of a person living right with God is something what? Powerful to be reckoned with. Pag sinabing reckoned, it means counted. Kapag nanalangin ang isang matuwid na anak ng Diyos, ito ay counted sa Diyos. Maliwanag po ba yun, mga kapatid? Amen po ba? So what is the requirement of a powerful and effective prayer? Sabi ng verse, dapat living right with God. Righteousness. Amen po ba, mga kapatid? Sa Tagalog, ano po ang Tagalog ng righteousness? Matuwid. Amen po ba, mga kapatid? So hindi liko, matuwid na pamumuhay. Amen po ba, mga kapatid? And sabi ko nga po kanina, one requirement para ikaw ay maging matuwid. Hindi dahil nagbibigay ka ng milyon, kaya ka nagiging matuwid. Hindi dahil nagpatayo ka ng church, kaya ka nagiging matuwid. Can you hear amen? Hindi ka dahil nakakapagdala ka ng maraming kaluluwa, kaya ka nagiging matuwid. Paano tayo nagiging matuwid? 1 Corinthians 1:30. Because of Jesus Christ, our Savior, Perfecter, and our righteousness and wisdom. Can you hear amen? Maliwanag po ba yun, mga kapatid? Amen. Kasi kung ang katwiran natin ay dahil sa ating mga ginagawa, tanong, may pupunta ba sa langit? Wala. Kasi mabait ka ngayon, baka bukas, mabait ka pa ba? Hindi lang natin alam. Can you hear amen? Pero kung ang katuwiran mo ay si Kristo, lahat ng iyong gagawin ay matuwid sa harap ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Palapakan po natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Now, the thing about that, na ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay matuwid, ay meron ka ng access, meron ka ng connection sa ating Ama sa Langit. Ano ngayon, Pastor? Ibig sabihin nun, kaya mo nang tumawag sa makapangyarihan Diyos. Do you believe in God? Naniniwala po ba kayo sa Diyos? O sa isip nyo lang, Diyos, parang ano yan eh, magic lang yan. Hindi po. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay na Diyos. Can you hear amen? And that is very reassuring. Kasi yung ating ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay hindi kagaya ng ibang mga Diyos ng iba na nasa dingding lang, nakapako, o kung ano man ang ginagawa, nasa silid. Can you hear amen? Ang ating Diyos ay wala na sa krus. Ang ating Diyos ay nananahan sa ating mga puso at isipan para sagutin ang lahat ng ating panalangin. Shout amen! Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Now, hindi ka pa ba tatawag sa Diyos pag alam mong buhay ang Diyos? Tatawag tayo sa Diyos. Can you hear amen? Hindi tayo binibigyan ng Diyos kasi hindi tayo humihingi. John 14 verse 13. You can ask for anything in my name. Kaninong pangalan? Kanino pong pangalan? Kay Jesus. Buti na lang na ikabit si S, no? Kay Jesus. Amen? And I will do it because the work of the Son brings glory to the Father. 14. Yes, ask anything in my name and, ano sabi ni Jesus? I will do it. No? Sa Tagalog, humingi ka kahit ano, anak, sa pangalan ni Jesus, gagawin ko. Gagawin ni Kristo. Can I hear amen? Dapat kabisaduhin niyo pong verse na ito. Sabi pa ng John 16 verse 23, at that time, ano po yung time na tinutukoy? Nung si Jesus ay namatay na at umakyat na sa langit. Kasi nalulungkot ang mga anak ng Diyos. Kasi wala na raw si Jesus. Sabi ni Jesus, at that time, you won't need to ask me for anything. No? Hindi na ako ang hahanapin nyo lang. The truth is, you can go directly to the Father and ano daw? Ask Him. And He will grant your request because, look at that, because you use the name of Jesus. Amen po ba, mga kapatid? Kaya si Jesus mahalaga pa rin. Amen po ba? Yung name na Jesus, parang selyo sa mga sobre na pinapadala natin dati. Pag walang selyo yung sobre, nakakarating ba? Hindi. Return to sender, mangyayari diyan. Can you hear amen? Amen po ba?
24, you haven't done this before. No? Nung panahon na yon. Ask using my name and you will receive. And you will have abundant joy. Ibig sabihin nito, complete happiness. Gusto niyo bang maging masaya? Ask. Sabihin sa katabi, ask. Sa Tagalog, humingi. Humingi ka sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen po ba mga kapatid? So, I'm sure na sa lahat po ng nakakarinig ng turo na ito, even sa ating online, no, malaki ang magiging pagbabago ng kanilang prayer life. Can you hear amen? Kasi matututunan na natin to. Question, handa na po ba kayong matutunan at mabago ang inyong panalangin? No, yung mga boring na prayer mo, gusto mo na bang mabago? So let's study this. Let me give you a proposition. Everybody, every Christian can present their reasons and win their case before God. Do you believe this? Lahat ng anak ng Diyos, lahat ng Kristiyano, kayang maglagay, magpakita ng kanilang mga rason para manalo sila sa harap ng Diyos. Gusto niyo po yun? Hello? Nandiyan po yung mga kapatid? At meron pong 7, there are 7 ways to present our case of prayer, but tonight, I'll just give you 1. Isa lamang po. So let's look at that. Number 1. Ano po yung number 1 na ito? Picturean nyo po yan. O kaya pakisulat nyo. Everybody, build your argument based on God's Word. Isa pa nga po, sabay-sabay tayo. Build your arguments based on God's Word. No? Lahat ng prayer mo, ibase mo sa salita ng Diyos. Maliwanag po ba yun mga kapatid? Pag nabasa mo sa Bible, pag nakasulat sa Bible, pwede mong angkinin, pwede mong gamitin sa iyong pananalangin. Are you happy with that? Amen po ba? So let's look at the key verse again. Tingnan niyo po ito. Isaiah 1 verse 18 sa Tagalog. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y mga katuwiranan. Sabi ng ano? Sabi ko ba? Hindi. Sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula at magiging maputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Hello, nandiyan po ba kayo? Kahit anong kasalanan, basta ipinresent mo ang iyong argumento sa Diyos at tama naman. Hello, nandiyan po ba kayo? Kayang linisin, patawarin ng Diyos anumang kasalanan na meron tayo. Can you hear amen? Maliwanag po ba yon? So, si Lord mismo ang nag-iimbita sa atin, mga kapatid. Kaya sabihin sa yung katabi, kapatid, sige, harapin mo yung katabi mo. Pwede ka ng mga tuwiran. Amen po ba mga kapatid? Pwede ka ng mga tuwiran sa Diyos. Tama po ba mga kapatid? Amen. So, take note po magkaiba po yung nakikipagtalo sa nakikipagkatwiranan. Tama po mga kapatid? From the root word matuwid, no? Katwiran, matuwid, righteous. So hindi ka lang basta balasubas, hindi ka lang basta hingi ka ng hingi, wala ka man lang pasantabi, kundi ano daw, you are righteous, matuwid ka, because after all, ang kausap mo ay hindi lang tao, kundi ang kausap mo ay sino? Ang Diyos. Amen po mga kapatid? Kayo ba'y naranasan nyo ng humarap sa mga matataas sa tao? Di ba, minsan gusto mong magbihis pa talaga ng magaganda, baka para hindi ka mapahiya. Nandiyan po ba yung mga kapatid? So, ganun din sa Diyos. Pwede kang mga tuwiran, pero in a very, very nice way. So, the question is this. Look at this. Why should God listen to our prayers? No? Bakit nga ba dapat pakinggan ng Diyos ang ating panalangin? Ano pong sagot natin? Next po. Because God wants to hear you and because He wants to help you. Nothing else. No? Gusto kang marinig ng Diyos. Una, anak ka niya. Gusto niyang marinig ang boses mo at gusto niyang tulungan ka sa iyong mga problema. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Jeremiah 33 verse 3, nasa baba. Call to me. Sino nagsabi? Ang Diyos. Call to me and I will answer. Ha? Tumawag ka. Sige, try mo lang. May pangako ang Diyos. I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. Hello, nandiyan po ba kayo mga kapatid? So, tumawag ka lang sa ating Ama.
So, bakit kailangan mga tuwiran tayo gamit ang salita ng Diyos? Here are some of the human reasoning. No, ito yung mga pangangatuwiran natin. And look at this. Sabi dito, because man is higher than animals. Naniniwala ba kayo doon? Mas mataas kayo sa mga alaga niyong si Bantay, kay Muning. Mas mataas ba tayo? Parang ayaw nyo ata. Bagaman minsan parang kamuka. O kaya ay minsan nag-aasal tayo, nakagaya ng mga alaga natin. Pero ang totoo niyan, mas mataas tayo sa mga hayop. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Bakit? Because we have the mind. No? May kaisipan tayo which is far better than animals. Sino mas matalino? Si Bantay o ikaw? Parang hindi nyo alam ang sagot. Si Muning o ikaw? Ako, tayo. Amen po ba mga kapatid? Amen. And because of that, animals don't have the ability to argue. Hindi nila kayang makipagtalo. Woo, 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 woo. Yan, sa Diyos. Hindi nila kayang gawin yan. Una, hindi nila kayang magsalita. Pangalawa, hindi nila kayang makipag-argumento gamit ang kanilang kaisipan lang. Amen? Kaya pasalamat ka kasi tao ka, anak ka ng Diyos at kaya mong makipagtalo. Amen? Amen po ba? Sige, palapakan natin ang Diyos sa buhay. So let's look at the diagram. Tingnan nyo po ito. Ang tao po ay binubuo ng tatlong bahagi. Alam nyo na yan. Spirit, soul, and body. Nilikha tayo na kagaya ng Diyos because ang Diyos ay spirito, tayo rin ay spirito. The moment you got born again, you have the ability to communicate. Amen po mga kapatid? Nung naging born again ka na, nahiya ka pa bang mag-pray sa Diyos? Hindi na. Kasi alam mo, Lord, anak mo na ako. Amen po ba mga kapatid? Which God, through the Spirit, in your spirit, nakakapag-usap tayo sa Diyos na buhay. Now, one thing is for sure, ang mga hayop po, walang spirito na kagaya ng spiritong nasa atin na galing sa Diyos. We call that neshama. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? So, yung spirito ng Diyos nasa atin, wala sa mga hayop. Kaya nga po yung spirit mo, once you got born again, you have the ability to communicate with God. Can I hear amen? At sabi po rito, yung tinatawag po diyan na soul or rational soul is the one that has the capacity to reason. No? Kaya sabi ng verse kanina, hali kayo, magsiparito kayo, makipagkatwiranan kayo sa akin. Bakit? Alam ng Diyos, kaya mong mga tuwiran sa harap ng Diyos. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? So, naghaharap-harap ang Diyos at ang tao. Kaya, ang iba po, dapat wag matakot. Sabihin sa katabi, wag matakot. Kasi yung iba po, takot sa yung confrontation na tinatawag. Halimbawa, may kasalanan siya. Tapos, ayun, naku, nandiyan na siya. Hindi mo alam kung saan itatago yung mukha o hindi mo kung saan pupunta. Liliko kasi ayaw nila ng confrontation. Can you hear amen? Pero ang Diyos, ang sabi niya, come. Isaiah 1 verse 18 again. Everybody, come now. Let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. Are you getting my point, mga kapatid? Natututo po ba kayo? Amen. So, sabi po dito, ang ibig sabihin ng let us reason together in Hebrew is yakak. Sabi nga natin, yakak. Yan, very good. Ang ibig sabihin ng yakak is to argue and decide. Hindi lang basta argue and decide together. Sabi mo nga, together. No? So you present your case and let us decide together. Sabi ng Diyos, dito, hindi ka lang basta nagsasalita, Lord, gusto ko ng ganito. Lord, gusto ko ng ganyan. Amen. Hindi ganon. Dito sa panalangin na ito, habang nagpe-pray ka, ang Diyos sumasagot at nangungusap sa iyo. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Meron mga Kristiyano ganito. Sabi niya, Lord, in Jesus' name, magaling ng anak ko, in Jesus' name. Tapos naririnig siya ng kanyang kapitbahay. Ala, si Mare, yari na. Nagsasalitang mag-isa. Pero hindi nila alam, ang totoo, may kausap siya. At siya at ang Diyos ay tumutugon sa kanyang panalangin. Can you hear amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. So ganun po yun, yakak. You argue and decide together. Can you hear amen?
So mas maganda to kasi kasama natin ang Diyos na buhay. Are you happy with that, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Sabi po rito, next, we argue not that God can be found wrong, but rather that God can be proven right. No? Hindi ka nang ipagtalo para patunayang, oh, mali ka Diyos eh. Sabi ko na sa'yo, mali ka eh. Hindi po. Nakikipagtalo ka so that you can prove that God is right. He is correct. Can I hear amen? Amen po ba? Kasi sabi ng iba, Diyos ko, bakit naman ang tagal-tagal ng prayer ko? Bakit hindi mo pa binibigay? Bakit wala pa? Parang wala na ata. No? So madalas yung panalangin natin, alam natin na hindi binibigay ng Diyos, kaya minsan marami ang ayaw ng manalangin. But God has His perfect timing. Do you believe that? Amen po mga kapatid. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Now, in our society, sa ating mundo, most parents are not open to reason. Totoo ba yan mga kapatid? Sino yung mga anak dito? Taas ang kamay. Na kapag nangatwiran, hush! Anak ka lang. Tatay mo ako. Nanay mo ako. Bawal mga tuwiran. Tama po ba mga kapatid? Yes. Because most parents are not open to reason. No? Anak lang kita. Alam mo bang ibig sabihin ng salitang magulang? No? Hello, nandiyan po ba yung mga kapatid? But here, our Father in heaven challenge us. No? Meron siyang challenge sa mga anak ng Diyos. Sinong mga anak ng Diyos dito? Taas ang kamay. Ito pang sabi niya pa, Isaiah 41 verse 21, present your case, says the Lord, set forth your argument, says Jacob's King. Sa Tagalog, iharap ninyo ang inyong usap. Sabi ng Panginoon, inyong ilabas ang inyong mga matibay na pagmamatuwid, sabi ng hari ng Jacob. No? So, mayroong imbitasyon. Ilabas mo yung matibay mong pagmamatuwid. Ano ba yung pangangatwiran mo na yan? So, kapag pinresent mo ito, malaki ang tsansa na sagutin ng Diyos ang iyong panalangin. Can I hear amen? Amen po ba? Sino po sa inyong may mga kakilalang lawyer or abogado? Meron po ba rito? Look at this. Tingnan nyo po. In a lawyer's case, kapag merong isang abogado, they should know the basics in winning a case, that is by arguing and presenting reasonable evidences. Dapat alam nila yung mga basic pa lamang. At kung meron silang ipepresent na mga reasonable evidences, alam din nila kung paano ito gagamitin. Can I hear amen? Or else, ano mangyayari sa abogado na yon? Talo. Andiyan po ba kayo mga kapatid? Meron din silang mga research team, no? Hindi lang sila basta nag-argument because of ignorance. Kaya nga ang mga lawyer, nag-aaral yan mabuti. Amen po ba mga kapatid? Nagsusunog ng kilay, nagbubuklat ng libro, no? Amen po ba mga kapatid? Still, the final decision is on the Supreme Court, no? The court of God as well. And judges' commitment is not on the law, not on the lawyer. Amen po mga kapatid? Yung pa rin kanilang paniniwala, yung mga judges na ito, hindi doon sa lawyer na nagtatanggol doon sa tao, kundi doon sa batas na ginagamit nila. Can I hear amen? Amen po ba? Ibig sabihin, ganun din tayong mga anak ng Diyos. Kung ang ginagamit mo ay purong salita ng Diyos, may malaking tsansa ka na manalo sa harap ng Diyos. Can I hear amen? Amen po ba? That is why lawyers are what? Very good students. Are you a good student? Tingnan niyo mga katabi mo. Very good ba yan? Nagsusulat? Na? May dalang notebook? May backpack pa yan? Baka may lunch pa yan. Lunchbox. Hello, nandiyan po pa yung mga kapatid. Kapag ganun ang estudyante mo, matalino yan. Nag-iisip yan. Amen po ba mga kapatid? Kasi alam niya at gusto niyang matuto. Same with us Christian. Do you agree with that? We must study the Word of God. We must research on the Word of God so we can present our arguments to God and win our case. Can I hear amen? Palapakan natin ang Diyos sa buhay. May kasabihan po doon sa pelikula na pinapanood natin dati. Ito po yon. Ewan ko napanood nyo na. Kapag may katwiran, ipaglaban mo.
Narinig nyo na yan mga kapatid? Pero binago nila yung title na yan. Itinama mismo ng mga abogado. No? Ang sabi nila, kapag nasa katuwiran, ano daw? Ipaglaban mo. Why? Sapagkat marami pong nakikipagkatuwiranan, lumalaban, wala namang katuwiran. Andiyan po pa kayo mga kapatid? Andiyan po ba kayo? You cannot argue out of ignorance and you cannot win your case out of ignorance. Hello? Mapapahiya ka lang. Sabi sa katabi, mapapahiya ka lang. No? Dapat may alam ka sa salita ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba mga kapatid? Kasi minsan ganito tayo, Lord, sabi mo sa yung salita sabi ng Lord, saan anak? Sa dyan. Saan nga anak? Basta nandyan lang yan. Ay patay na. Yung verse hindi man lang maibigay. Paano mananalo ka sa Diyos? Andiyan po ba yung mga kapatid? Amen po ba? Yung kaninang John 14:23, kinuha nyo po ba yon? Anything you ask in my name, I will give it. Di gamitin mo. Lord, sabi mo sa pangalan ni Jesus, ano man ang hilingin ko, ibibigay mo. May payak-iyak ka pang ganun. Baka manalo ka talaga niyan. Andiyan po ba kayo mga kapatid? Amen po ba? Palapakan natin ating Diyos sa buhay. So what do we do? Next, anong gagawin natin? Everybody, all Christians must study the Word of God. Do you agree with this? Umagree po ba kayo? So dapat ngayong taon, lagi kang nagsusulat. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Are you a Christian? Because it says here, all Christians, including you and me, what? Must study the Word of God. Amen po ba? Kaya naman pala, ayaw mo ng Word of God, ayaw mo ng Bible study, ayaw mo sa church, kasi baka hindi ka Christian. Andiyan po ba yung mga kapatid? Pero kung anak ka ng Diyos, dapat nauuhaw ka sa purong salita ng Diyos. Can you hear amen? The truth is, may mga tao na kapag nag-church, nag-Bible study, ang tingin nila, aksaya lang sa oras yan. It is a waste of time. Wala akong panahon diyan. Can you hear amen? Well, totoo po yan. Pag ganyan ang kalang katuwiran, hindi pa sila Christian. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? So are you a Christian? So anong gagawin mo? Sabihin sa katabi, mag-aral ka. Magsulat ka ng salita ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. In the book of Acts, let's look at the history of the first church and the first Christians. Tingnan nyo lang po. Sa chapter 1, bumaba ang banal na Espiritu. Ano bang role ng Holy Spirit? Sabi sa John 14:26, kayo na lang magbasa, dumating ang Holy Spirit to teach us and to remind us. No, hindi mo naman, si pastor, hindi ko kabisado lahat ng Bible verse. Pero dahil sa Holy Spirit, naaalala ko ang ilang mga verses. Can you hear amen? Amen po ba? Kasi minsan iniisip ko, paminta, sabon, labada, sasampay, mga bata, school. Alam naman lahat, verse na iniisip mo, hindi. Nandiyan po pa yung mga kapatid. Pero nandiyan ang Holy Spirit to remind us. In chapter 2, anong sabi? They continue in the teaching of the apostles. In chapter 3, they continue in the temple. Nag-aaral sila ng Bible, nagba-Bible study, lagi silang uma-attend sa church, kaya alam nila ang salita ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Tapos ng bakasyon. Sabi sa katabi, tapos ng bakasyon. Aral na tayo. Amen po ba? Ng salita ng Diyos. Kasi pag marami kang alam na salita ng Diyos, brothers and sisters, lahat ng panalangin mo ay aabot sa kanyang kaluwalhatian. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. We need to study the Word of God kasi ang command ni Lord kay Peter, diba? Feed my sheep. Peter, feed my lambs. Peter, feed my sheep. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Kaya lang, hindi ko po maiiwasan na ang ilang po sa atin, minsan ay a-attend ng ibang church. Tama po ba mga kapatid? Kasi okay lang po yun. Kasi gusto nilang kumain ng salita ng Diyos. Sapagkat may ilang mga churches nga na ginagugutom ang mga tupa sa loob ng church. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? At kapag nagutom ang mga tupa, anong mangyayari sa mga tupa? Hosea chapter 4, verse 6, letter A. Look at that. My people. Kaninong people yon? Sa Diyos. My people are destroyed for lack of knowledge. Walang alam sa salita ng Diyos.
Kaya madali silang palungkutin ni Satanas. Lagi silang talunan sa kanilang buhay. Di ba? John 10:10, the thief is here to kill, steal, and destroy. Kaya laging malungkutin kasi walang alam na salita ng Diyos. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? Kaya importante sa mga people of God, sa mga anak ng Diyos, na meron kang knowledge sa salita ng Diyos. Do you believe that? Amen po ba mga kapatid? Sino sa inyo ang nagpipray palagi? Taas nga ang kamay. Sino sa inyo ang medyo madalas mag-pray? No? Sino sa inyo ang, ano po yung prayer? Hindi alam. Meron pa ba dito mga kapatid? Let me give you this reality. Next po, pakibasa natin. Everybody, Satan tries to limit your praying because he knows your praying will limit him. Amen po mga kapatid? Nung ginagawa ko to, ang ingay sa bahay. Ano ba? Naggagawa ko ng lesson, ang iingay nyo. Ayaw niyang ipaturo to. Amen po mga kapatid? Nililimatahan ni Satanas pag-attend mo sa church, yung pagpe-pray mo, gagawin kanyang busy. Bakit? Kasi yung panalangin mo can limit Satan and his power in your lives. Can I hear amen? Amen po mga kapatid? Papayag ka ba? Hindi tayo papayag. Ang gagawin natin, lahat ng anak ng Diyos, laging mananalangin ngayong 2024. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos sa buhay. Are you with me mga kapatid? Amen. Kaya po sa puso ng isang tunay na pastor, okay lang po na yung ibang members natin ay nakikikain sa ibang mga churches, umaattend sa ibang mga churches, okay lang po yun. Sabi sa katabi, pwedeng kumain sa ibang church. Hindi po ako magagalit, promise. Can I hear amen? Amen po mga kapatid. Wala po akong karapatan na magalit, lalo na po kung alam ko naman na hindi kayo nakakakain ng mabuti, o kaya naman ay hindi kayo nabubusog sa mga pagtuturo at mga niluluto ko. Can you hear amen? Okay lang po yun. Maybe I'm not the right pastor for you. Can you hear amen? Pero kung okay naman, pwede ka pa rin kumain sa ibang church. Ang mahalaga, dapat nabubusog tayo. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? O tingnan nyo po ito. Sabi ng iba, Pastor, paano kung ang yung tupa natin ay masyadong mapili, mga maarte, mga masiselan sa pagkain? Di ba merong ganon? Ano po ba? Ang tupa po, hindi yan umaayaw sa salita ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Ang tanong, are you a tupa? Are you a sheep? Hello? Or kung hindi ka tupa, ano yung kabaliktaran nun? Ambing. Andiyan po ba yung mga kapatid? Sabi ng Bible. Anong sabi ng John 10 verse 27? My sheep listen to my voice. Ano yon? Word of God. I know them and they follow me. Basta word of God, kahit sinong nagtuturo, sundin mo kasi salita ng Diyos yan. Can you hear amen? At nagpapatunay na ikaw nga ay anak tupa ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Isa lang naman ang kailangan ng tupa eh. Ano po yon? Sariwang damo. Ano po yon? Sariwang salita ng Diyos. Alam ng tupa, no? Kapag ang inahain ng isang pastor ay instant mommy, instant noodles. Alam po nila yan. Narinig ko na yan. Alam ko na yan eh. Oh. Totoo yan. Marami pong mga ganon. Can I hear amen? Amen po ba? Pero ang mahusay na pastor, dapat ang pinapakain niya palagi ay fresh, sariwang damo, sariwang salita ng Diyos. Bakit? Kapag nabusog ang mga tupa, ano pang nangyayari sa mga nabubusog? Hindi mo mapigilan na magsalita. Oy, umattend kayo sa church namin. Ang ganda ng kinakain namin doon na salita ng Diyos. Can you hear amen? Kaya ako nagtataka, ba't kayong iba walang dala? Nabubusog ba talaga? Wala man lang pagdighay. Ha! Wala man lang pag ganon. Andiyan po ba yung mga kapatid? Sabi sa katabi, dumighay ka naman. Mag-imbita ka ngayong 2024. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Upgrade your teaching. Upgrade your studying. Upgrade yourself and be mature in Christ this 2024. Can you hear amen? May natutunan po ba kayo? Amen. So let's have a recap. No? Every Christian can present their reasonable or reasons and win their cases before God. Number 1, ano po yan? Build your reasons based on God's Word. No? So may natutunan po ba yung mga kapatid? You should know your rights. Dapat alam mo ang salita ng Diyos. Amen po ba?
So in short, alam mo rin ang lahat ng mga pinangako ng Diyos sa'yo so you can win your case. So question, why should we base our arguments on God's Word? Bakit daw po? To be continued. Sasagutin natin yan. Pastor, bakit nga ba laging base sa Bible? Yan po ang ating alamin next week. Sabihin sa katabi, huwag kang a-absent. Yan. So what's our Macarius challenge, everybody? Apply God's Word in all your promises. Isa pa po't malakas. Apply God's Word in all your promises. Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Take God at His Word. Sabi nga nila. Balikan mo ang Diyos gamit ang kanyang mga salita. Huwag ka lang sabi mo, Lord, pagalingin mo ako. Huwag ganun. Alam mo na pinagaling ka na ng Diyos. Can you hear amen? I-quote mo na lang yung verse. Amen po mga kapatid. At kapag kinote mo ang verse, 1 Peter 2:24, Lord, dahil sa iyong mga latay, ako'y magaling na. Claim it. Amen po mga kapatid. Sabi mo, may maganda kang plano sa akin, Jeremiah 29:11. Lord, pangahawakan ko ang mga pangako mo na yan. Can you hear amen? Apply God's word in all of your prayers. Let us pray. Father, we thank you sapagkat this is a very powerful prayer that you have given us. Another way, a different kind of prayer na pwede namin gamitin ngayong taon na ito. Na hindi lang kami basta hingi lang ng hingi, o kaya pinagpe-pray lang namin ng iba, kundi ngayon, we will present our argument, our reasons, based on your word. Kaya naman, Panginoon, dalangin namin ang bawat isa ay matuto ng iyong mga salita, mag-aral ng iyong mga salita, mag-journal, magkabisado ng mga verses, sapagkat ang mga salita mo na ito ay pwede naming gamitin upang maging epektibo ang aming pananalangin sa iyo. Lord, thank you. Sapagkat kung paano ang mga abogado ay kabisado ang bawat libro na kanilang ginagamit at ay papanalo nila ang bawat kaso nila, ganon din ang mga anak ng Diyos. You have given us the Bible on which we can use every verses, every chapters of this book to win our case in front of you. Kaya Panginoon, salamat sapagkat tunay na mabuti ka sa amin. Ibinigay mo ang iyong salita, ibinigay mo ang iyong anak na si Jesus, at nandyan ang banal na Espiritu that always guide us, teach us, and remind us of all of your word. Holy Spirit, continue to be with us at patuloy po na padaluyin mo po ang pagpapala, kasaganahan sa bawat isang naririto at sa kanyang buong pamilya. Panginoon, salamat po sapagkat tunay na mabuti ka sa amin at ipagpapatuloy namin ang pag-aaral na ito next Wednesday upang patuloy po marami pa po kayong matutunan at maisa po buhay po namin ang iyong mga salita. Thank you so much, Lord, and we bring you back all the praises and thanksgiving. This is our prayer in Jesus' name, at lahat ng pinagpala ay magsabi ng malakas na Amen at Amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge, everybody? Apply God's Word in all your prayers. To God be the glory. Upo na po tayo, mga kapatid. And also po pala, before we continue, announcement lang, lang yung slide. Sa Sabado na po ito, ayan, palakpakan po natin ang ating Macarius Life Seminar. Amen po mga kapatid? 2024 po ito, no? So, available po ba kayo? So, kung available kayo, please, nakikiusap. Pumunta po kayo ng Sabado, but we'll still have our regular service on Sunday. It is the whole year of declaration of abundance and happiness, true happiness, because of our Lord Jesus Christ. Amen po ba? So, mag-invite po kayo at sumama po tayo sa ating Macarius Life Seminar 2024. To God be the glory. Palapakan po natin ang Diyos na buhay. Also pala, meron niyang candle lighting and Holy Communion. So, please be reminded po na mayroon po tayong Holy Communion. So, salamat po and to God be the glory. Palapakan po natin ang Diyos sa buhay. Ayan, so super blessed evening po sa ating lahat. Ayan, so handa na po ba tayo magbalik loob sa ating Panginoon? Amen. So, patingin nga po ng smile sa bibig natin. Amen. Di ba sabi ng Lord, mas masarap po magbalik sa Panginoon kapag meron po tayong ngiti sa ating mga labi. Amen po ba? Amen. Kagaya po nung sabi dun kanina,
apply God's word in all our prayers. Then ngayon naman po sa atin pong grace giving, let's apply God's word in our offering. Amen po ba? Amen. So gusto ko lang po i-share yung isang verse na nagsasabi dun sa salita ng Panginoon, yung sabi ng Lord na mas kinanulog na ng Lord yung nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen po ba? Amen. At sabi din po ng Panginoon, ibibigay ng Lord yung lahat ng ibibigay natin sa Kanya ng siksik, liglig at umaapaw. Kaya sa pagbabalik po natin sa Panginoon, naniniwala po ba tayo na kahit maliit man yan ngayon, ay naniniwala ka na ibabalik yan ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Amen. Kaya naman mga kapatid, kung handa ka na magbalik loob sa Panginoon, gusto ko lang pong tandaan natin lagi na sa pagbibigay po natin sa Lord, huwag po nating isipin yung amount. Ang isipin po natin yung puso natin na magbalik loob para sa ating Panginoon. Amen po? May trabaho man tayo wala, nag-aaral man tayo, lagi po natin tandaan na huwag po nating hayaan na hindi po tayo makakapagbigay para po sa ating Panginoon. Kaya naman mga kapatid, kung talagang handa na yung puso natin para sa Panginoon, sabay-sabay po nating ipanalangin ang ating po mga kaloob sa ating Panginoon. Lord God, hallelujah Panginoon, we praise you Lord God. We bring you Lord the highest worship Panginoon. We adore your name Lord God. Panginoon, sa gabing to Lord God, sama-sama kami ng aking mga kapatid na nakataas Panginoon ang aming mga kaloob sa iyo Panginoon. Lord, naniniwala kami Panginoon, sabi mo sa iyong mga salita Lord God na mas binibless mo yung mga taong nagbibigay Panginoon kaysa tumatanggap Lord God. At sabi mo rin sa iyong mga salita Panginoon, you love a cheerful giver Panginoon. Kaya Lord, ano man yung hawak namin, Panginoon, magkano man ito, Lord God, maliit man ito, Panginoon, Lord, hindi namin yun iisipin. Kundi ang iisipin namin, Panginoon, yung saya ng puso namin, Lord God, na kahit wala kaming trabaho, na kahit nag-aaral pa lang kami, Panginoon, na kahit, Lord, kasi simula pa lang namin ng work, na kahit maliit lang yung business namin, Panginoon, pero Lord, naniniwala kami na lahat ng pagpapala, lahat ng blessings, Lord God, lahat ng pera, Panginoon, na hinahawakan namin ay sa iyo lamang nagmumula, Panginoon. Kaya, Lord, pinag-pray ko ang bawat isa, Panginoon, na kung minsan, Lord God, nararamdaman namin ang pagkukulang, Lord God. Pero, Lord, sabi mo sa iyo mga salita, ibabalik mo ng siksik, ng liglig at umaapaw, Panginoon, lahat ng blessings, Lord God, sa aking mga kapatid, Panginoon. Basta, Lord God, nakikita mo sa aming mga puso, yung saya, Lord God, yung joy, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Lord God. Dahil, Panginoon, hindi mo kinanulugdan yung magbibigay, pero Lord God, labag naman sa aming mga puso, Panginoon. Kaya Panginoon, sa gabing ito, Lord God, lahat ng aming kaloob ay sa iyo lamang namin binibigay, Panginoon. Masaya ang aming mga puso, Panginoon. Naniniwala kami na wala mang minsan naman ang aming mga bulsa, Panginoon. Ikaw ang nagsabi, Lord God, siksik, liglig at umaapaw na pagkapalang ibabalik mo sa aming Panginoon. Kaya Lord God, sa lahat ng malilikom namin ngayong gabi, Panginoon, muli mo itong gamitin para sa ikalalago ng iyong bahay-sambahan, Panginoon, sa ikalalago ng bawat gawain, Lord God, ng OCW Pampanga, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa, Lord God, na sa aming pag-ibigay, Panginoon. Ikaw lamang, Lord God, yung maitaas namin sa aming buhay, Panginoon. Naniniwala kami, Lord God, na wala lahat ng bagay na meron kami ngayon kung hindi dahil sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, salamat for all your provisions, Lord God. Salamat sa Macarius blessings, Panginoon, na patuloy mong pinagkakalob sa amin, Lord God. And Father, kung noong 2023, Panginoon, hindi namin laging ina-apply sa buhay namin, Lord God, ang magbalik loob sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, ngayong 2024, Panginoon, we declare blessings upon blessings sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At tulungan mo kami, Lord God, na hindi maging madamot sa iyo, Panginoon. Kundi, Lord, tulungan mo kami na maging mapagbigay, Panginoon, at maging masaya, Lord God, sa aming pong pagbibigay, Panginoon. Thank you, Father. Salamat sa biyaya mo, Panginoon. Salamat sa lahat ng blessings, Lord God, na walang katumbas mong binibigay sa amin, Panginoon. Thank you, Father. Salamat sa aking mga kapatid na wala pang kakayanang magbalik loob. At salamat din sa aking mga kapatid, Panginoon, na magbibigay, Lord God. Patuloy mong i-extend ang blessings sa buhay ng bawat isa sa amin. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po yung magkaloob sa Panginoon.
siya. Masaya. Yan. Yan. Thank you so much for your generous giving and faithful giving as well. At alam po natin na ang Diyos po ang magbabalik ng lahat ng pagpapala na binibigay natin sa gawain ng Diyos. Amen po ba? Amen. And most of all, hindi naman laging ang balik ay pera, kundi ang balik nito kalusugan, maayos na pangangatawan, magandang grade, amen, magandang negosyo, trabaho, and magandang mga kasama sa trabaho. Blessing din yun. Amen po ba? Kaya mababait na anak, mabait na asawa. Diba? So, ibinabalik ng Lord ang lahat ng pagpapalang ito sapagkat nagiging matapat tayo sa pagbibigay. Shout amen. Amen. So, this will be our first group prayer for this year, 2024. So, nag-report sa akin yung isang secretary ko, wala daw yung number 3. Kaya magbibilang lang tayo. Wala yung mga number. Sige, magbilang lang tayo ng 1 to 3. Okay? 1, 2, 3. 1, Joy. 2, 3. Next na lang po. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sige, tuloy-tuloy lang po.